Meron akong napanood na video na isang vlogger na engineer. Lagi niyang binibira yung mga foreman. Palagi daw mali-mali yung mga trabaho ng foreman. Bakit kayo nag-hire ng foreman na hindi naman pala marunong at hindi sumusunod sa plano o sa drawing? Ngayon, dahil mahilig kang bumanat sa mga foreman, babanatan ko rin yung engineer Mga engineer naman. May isang engineer, okay? Nagbigay sa akin ng plano ng building. Dahil gusto na nilang paumpisahan yung building. So, binigyan niya ako ng plano. Nung basahin ko ang plano, itong shop drawing, walang stamp, walang mga nakapirma. So, sabi ko sa kanya, doon sa site engineer na yon, baka na-revise ang plano. Baka hindi pa final yan. Kasi walang stamp. Walang mga nakapirma. Ang sabi niya, yan na daw yun. Paumpisaan na daw ang building. Siyempre, bilang isang foreman, susunod ako sa engineer. So, nagpatawag na ako ng surveyor. Kasi naka-blinding na lahat yan Yung area ng mga grid beam at ng mga pedestal. Naka-blinding na yan. So, pinapuntos ko na yung building corner. Nagpalagay na ako ng coordinates sa surveyor. Yung lahat ng kanto. Para sa eskwela at lapad ng building. Inalagay ko na yan. So, sumunod na yung mga steel fixer. Binakalan na yan. Sumunod na rin yung mga shattering carpenter. At pinormahan na lahat yan. Ngayon, dahil gusto ko nang iset yung mga anchor bolt sa mga pedestal, kasi steel structural to Yung kasunod nito, pagkatapos ng structural ng grid beam, steel structural na siya sa taas. So, hiningi ko na yung drawing para sa steel structural. Kasi, ile-layout ko na yung mga anchor bolt. Pali-layout ko na. So, nung binigay na nila yung drawing ng steel structural, nireview ko. Kasi iano ko na nga magsiset na ako ng mga anchor bolt na yan. Yan, iseset ko na yan. Kasi may mga sukat yan, naka-offset sa mga grid line. Bawat postal column, may kanya-kanya silang layout doon sa grid line. Naka-offset sa grid line, depende sa design niya. Kaya, hiningi ko tong plano na to. Nung basahin ko, itong plano ng steel structural, ito yung nakita ko. Hindi mag-match. Ang steel line, ibig sabihin nito, yung labas ng bakal. Labas-labas. Steel line. Ang haba niya, 42 meter and 15 cm. At yung grid beam naman namin, na kompleto na lahat yan, ay 42 meter and 40 cm. Magkaiba ang sukat kasi ito ang grid simula sa grid line, corner na grid line ay 45 ang offset doon sa building corner. Ito naman simula doon sa grid line 6, ang offset niya doon sa building corner ay 32.5. Pero mo 580 plus 32.5, 612.5. Ito, grid line to grid line, 580 plus 45, 62, 6 meter 25, 6 meter 25 cm. At ganun din dito sa bandang kaliwa ng building. Ito, likod at harap, parehas ang sukat niyan. Ito naman yung sa gilid ng building. 38 meter and 8 cm. Yung sa amin naman dito, corner to corner, alinsunod sa mga grid line na yan, pag kinuwenta mo lahat yan, ng mga nakalagay na sukat na yan, ang kalalabasan yan ay 38 meter, 54 cm. Biruin mo ang diferensya, 46 cm ang diferensya. Yan na nga pa sinasabi ko dun sa mga engineer.
na dapat bago nyo ibigay ang drawing sa foreman, i-review nyo muna lahat. Wag lang yung foundation hanggang dun sa taas. Pagkatapos ng foundation, para nalalaman nyo kung may error. Kung may error ang drawing, para nare-revise ka agad. Hindi yung tapos na, may mga bakal na dyan, may mga shattering dyan, babaklasin mo ba lahat yan? Para lang may revise mo. O engineer, para maintindihan mo, itong pinapaliwanag ko, gumuhit ako dito. Ito, ginuhit ko to, ginawa ko. Alinsunod dito sa drawing na to, 42 meter by 40 cm. Ito siya. Yung offset niya, 45. Ayun yung offset niya, 45. At yung building corner niya, nandun. Ngayon, tong steel structural naman, ang offset niya, 32.5. Ayun siya. Kasama na yung cladding dyan, yung 32.5. Gilid na ng cladding yan. Cladding ito naman yung postal column. So nangyari, itong 32.5 na building corner ng steel line, hindi magkatapat doon sa building corner ng grid beam. Naka-offset siya ng 12.5. Tapos simula dyan sa top ng pedestal, mag-drop ka ng 30 dahil yun yung sidewalk. FGL. Naka-expose ito sa walkway. Ito, 12.5 ang offset, nakalabas sa kaliwa at kanan ng building. At dito naman sa likod at harap ng building, 21.2. Harap at likod ng building. Anong masabi mo ngayon, engineer? Ngayon, paano ipapaliwanag ngayon sa consultant kapag i-inspeksyonin na lahat yan? Bago buhusan kasi ng mga mason yan, ini-inspection muna ng consultant kung tama ang pagkakagawa, kung nasunod yung drawing. At kung tama lahat ang mga bakal na ginamit, kaya may consultant. Engineer. Sinong error ngayon sa plano na to? Yung foreman ba o yung engineer na nagbigay ng plano na hindi marunong mag-review?